ko, almost 500 na. Si Coach Anton, laki na rin ng team niya sa India. Kaya grabe po ito. Ito po yung second wave natin talaga na inaantay ng matagal. Kaya kaya ganun kami ka-eager talaga na i-share yung business dahil nga po ay lahat kasi dito kumikita na wala lang hindi kikita, lahat talaga kikita dito kahit walang invite Amen. Naririnig Yan. niyo po? Yes po ma'am, loud and clear po. Okay, so ilan tayo ngayon sa Zoom mo, Eddie? Sa ngayon po 18 pa lang po kasi nga alam naman po natin ng Pilipino minsan, Filipino time. Pag kumita na naman yan na malalaki mo, kakalimutan yung Filipino. Yes po. Natatawa tuloy ako. Kasi, well, this is a good thing. Teka, Eddie, can you, gawin mo yung, yung aking sharing. May isa-share akong pictures. Kung pwede tayong Naka-co-host na po kayo. Pwede na po kayo mag-share screen. Okay. So, actually, I hope lahat dito, recording in progress. Natin ng C1 dati. So, ganito, bigyan kayo ng brief background. Alam niyo naman, tayo yung mga loyalist And ako yung nag-iisang leader nyo sa taas na naiwan, na palagi kayong ini-encourage na mag-hold on lang kayo, mag-pray lang kayo, may blessing sa atin si God. So, nung napansin ko na mga 1 to 2 years na tayo nag-aantay dun sa prinamis sa atin na hindi gumagalaw, nag-pray ako kay God. Sabi ko, teka Lord, parang ayoko munang magpasok ng kliyente kasi kaming napramisan, hindi pa dumadating yung pinagpipray namin sa'yo, pero ayaw pa rin naming mag-give up kasi ganun ang faith Yung pananampalataya at saka yung hope dapat malakas. So hindi naman namin isasara yung account pero ako sabi ko, papahinga muna ako kasi ayoko magpasok ng bago. At the same time, wala naman ako ma-promise sa ating mga leaders. Kasi, promise me sila tsaka waiting ako. So sabi ko, at a certain point, hihinto muna ako. Pero nandito lang ako. Aabangan ko kung may answered prayer. So ang ginawa ko po, which is gusto kong isuggest sa inyo, nag-soul searching ako, tapos iba ako ng direksyon, nag-prayer ako, nag-battle ako sa prayer, nag-prayer warrior ako, Sumali ako sa mga prayer intercession. Kasi pagka tinatanggal ni God yung blessings natin or na-delay, kailangan meron tayong gawin. So, ang nakikita kong solusyon, magpe-prayer warrior ako. So, in short, pinagpe-pray ko lang to, ng mga 1 year. Bago pa itong tag natin, nag-pick up ngayon, Mga 6 to 7, 8 months na siya nagpi-pick up, pero 1 year akong nagpe-pray. Alam niyo ang ginawa ko, naglagay lang ako ng $10. May nagsabi lang sa akin, ang laki-laki ng team mo, ayaw mong gawin yung trading, yung exchange. Sabi ko, ang hina-hina ko sa numbers, at saka technical yan, saka parang di na ako naniniwala. Ang laki na in-invest ko sa IX, Metaverse, lahat. At lahat yun, puro malalaking account ako kung ano yung highest. Kasi hindi naman talaga bumalik lahat. So sabi ko, parang ayoko na. Pero sabi niya, pero maglagay ka kaysa magsara yung mo dito, yung access mo. Naglagay po ako $10. Ngayon, nag-prayer ako, parang nag-serve ako kay God. Alam niyo tayo, pag nagpapakabait tayo, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Ilabas niyo to sa business pero ito ang secret sa business. Meaning, itong gagawin niyo na to, hindi lang to para sa business at saka hindi to business-related na action. Pero nagiging ito yung sekreto sa business. Pag nagpapakabait tayo, pag number 1, di tayo nawawalan ng pag-asa sa Panginoon at hindi tayo nang lalamang ng kapwa natin, promise, may ginhawa sa dulo. Palagi ko yan sinasabi sa inyo. So, ang ginawa ko, nagpabait lang ako. At hindi ko nakukuha yung millions ko. Meron pa akong uncollected sa C1 na $60,000. Millions yun sa Pilipinas. Alam niyo yan. So, ngayon sabi ni Eddie sa akin, nagkausap kami ni Eddie just 1 month, 2 months ago. Sabi niya, ma'am, nandito kami, gumagalaw kami dito. I-check mo nga yung account niyo, ma'am, kasi mga active kami. Sabi ko, ha?
Wala naman akong ginawa doon eh. Naglagay lang akong $10. Sabi, ay bakit po $10 lang lagay? Ayoko lang magsara, Eddie, pero hindi na kasi ako. Hindi na kasi ako interesado. Hindi pa ako marunong mag-open, tinulungan pa ako ni Eddie. So blessing din si Eddie sa akin kasi magaling siya sa technical. Ginagamit siya ni God para mabuksan ko yung account ko, ma-access ko. Tinulungan niya ako, 6 months hindi ko pinansin, or 7 months hindi ko pinansin yung $10 ko. I'm telling you, ito na yung sinasabi kong blessing ni God sa atin na nade-deserve ng mga nagpapakabait. Meron ako na $100+, kulang ko lang 1,000. Hindi ko naman pinansin, magkano iniwan ko? $10. Nag-benefit ako unang-una sa network. Pangalawa, nag-benefit ako kasi naglagay ako hindi ko isinrading account ko. So, ano yung lesson dito? Pwede kasing ang income talaga passive. Pwedeng ang income passive. Yung sa akin passive to 7 to 8 months hindi ako gumagalaw. Ngayon lang ako sa 8 months gumalaw. Sa $10 na lagay ko, of course, dinagdagan na namin yun. Saka, syempre, pagka ganyan, may nakikita na kayong pera, sign na yan ni God. Tignan niyo to hindi tayo mukhang pera, nag-antay tayo. Ang mga mukhang pera, yung mga hindi nakapag-antay, umalis, di ba? So, hindi tayo mukhang pera. Nagantay tayo dito, hindi tayo umalis. Ngayon, nagkapera. Kakantay natin. In-answer ni God ang blessing natin. So, ano ibig sabihin yan? Click. Dapat mag-click sa inyo. Go signal tanong ni God. Go signal na to ni God na umpisa na ulit tayo. Go signal ito ni God na, ayan na, in-answered ko na yung prayer nyo. Binibigay ko na ulit sa inyo yung ang tawag nito, binibigay ko na ulit sa inyo yung hinihingi nyong blessings ulit. So, ang masasabi ko sa inyo, pag nakita niya na gumagalaw si God, susabayan nyo. Kasi pag hindi gumagalaw si God, bakit ka naman gagalaw? Hindi naman, wala namang go signal si God, di ba? So, kung si God gumagalaw, sasabayan mo kasi masasayang yung binibigay sa'yo na open door ni God pag hindi mo sinabayan. So anong nangyari? Naglalagay ako ng dahan-dahan pabalik ng pera ulit. Nadagdagan na yung $10, tapos nagpapasok na ako ng mga tao. Nagpapasok na ako ng mga tao ulit, yung mga naiwan dun sa C1 na gustong magkaroon ng account dito ulit, ng bagong account dito. Yung mga kliyente ko na hindi ko mapapasok sa C1, sinasabi ko sa inyo, hanggat di nila nilalabas yung tokens, hindi ko maipapasok doon. So may pagpapasukan na. Meron na pagpapasukan ito. Ito yung pagpapasukan, dito natin sila madadala. Kaya, ito sasabihin ko sa inyo to, saan ba meron ako ditong quote na sinere. Sinave ko kasi papabasa ko sa inyo. Ayan, teka Nakikita niyo tong screen ko na to? Kung ano to, nakalagay? Eddie, is it visible? Yes po, ma'am. Okay. Kita po. Basahin niyo to. They laugh at your little business. So para sa kanila, yan lang, di masikat yung company na pinapasukan niya, hindi namin kilala yan. Or, barya-barya, $100. Sa kanila, iba, barya, gusto nila kagad millions kasi, kaya sila nasa-scam Tandaan niyo yan. Until your little business makes more in a month that they make in a year. Yung $100 nyo Monday, $50, maya-maya magiging ano na yan $1,000 every week kasi syempre magko-compile yan. Yung mga nire-reinvest nyo, yung mga commissions na add-on sa atin, later on, yung $100 nyo, every Monday, magiging $1,000. So magkakaroon kayo ng $4,000 a month. Kasi every Monday tayo so sa umpisa, pagtatawanan kayo. Pero pag umabot na kayo ng $4,000 a month, mas malaki pa yung isang araw nyo ng income kesa sa 1 month na sweldo nila. Tandaan nyo yan. So, siguro sila sa sweldo ng 20,000 pesos, a month, 15,000. Magiging one day nakita nyo lang yan dito kagaya ng umpisa natin sa C1. So, wag niyong iintindihan yung mga natatawa ulit, yung mga hindi nagtitiwala, ay meron akong message kasi pagtingin ko ba naman sa message ko yung mga hindi ko friend, ang dami. Nagme-message sa akin sa Facebook. Meron ako na open doon na C1. Sabi ko, sige, tignan ko nga ito, baka pwede kong ilagay dito sa tag at mga old, members. Ay, di-clinic ko kasi ang tagal na ng message, Ma'am JT, magkano po ba ang bagong pack? Bagong pack? Ang tagal na nun, ngayon ko lang nakita kasi hindi ko friend
Eh di sinagot ko ngayon kasi nga bala ko nga ilagay natin dito sa ano. Abay, galit na galit. Sabi niya, baka na naman, sasamahan niya naman ng panibagong, ayoko na, yung mga nag-scam sa akin dyan, pagbabariling ko. Sabi ba naman, pagbabariling? Grabe yun, ha? Sabi talaga, sabi ko, "Huh, bakit ko ba kinausap to? May galit. Alam mo, taga Dubai siya. Alam niyo naman yung iba doon, nagpunta doon, nag-scam eh. Sinasabi ko sa inyo, may mga nagpunta ng Dubai, nag-scam ng mga tao doon. Ang pinabibili dati, titanium, tagli-5. 5 titanium binili sa kanila per person. Alam, hindi naman na ibalik yung kinita. So, kaya itong tao na to, pababariling daw niya. Nagkautang-utang daw siya. Sabi ko, alam mo, hindi naman ako yung nag-scam sa'yo. Hindi ko nga alam kung sino yun eh. Pero sabi ko, sinagot lang kita kasi ang tagal na ng message mo. Pero sabi ko, hindi bagay sa akin yung sinasabi mo. Ganito na lang ha. I hope makapagpatawad ka. I hope mabalik sa'yo. Pero sabi ko, sayang, kinakausap kita ng matino. Tapos dinak ko na. Kasi pagka ganun yung tao, naguhurumentado na. Hindi mo yung mapapasok sa business. So anong point ko? Yung mga taong pinagtatawa ng business mo o galit na galit sa'yo, move on kayo doon. Masasayang oras yun doon eh. Sa isa na paulit-ulit yung babalikan, hindi nyo naman makonvince o kaya pinagtatawanan kayo, move on kayo. Kumbaga sa, kung lalaki ka, nanliligaw ka, kung playgirl ito, flirt ito, o kaya galit sa lalaki, pagsasayangan mo ba ng panahon? Hindi. Hanap ka ng matinong babae, move on ka hanggang sa mahanap mo yung babae na swak sa'yo. Ganon din sa business. Move on ka kasi sa bawat isa na matitigil ka dyan kasi follow up ka ng follow up, may 5 ka pang makakausap. Sa 5 na yun, baka makuha mo pa yung 5 na yun, edi mas marami yung 5 na yun sa oras mo kaysa sa isa na binabalik-balikan mo. Sa 5 mo, kung hindi mo makonvince lahat, at least 2 doon makukonvince mo. So panalo ka pa rin. Pag nag-move on ka, 2 makukuha mo sa 5 mo. Kaysa doon sa isa, balik ka ng balik every week, sayang ang oras mo. And alamin naman ang bilis ng oras ngayon. Hindi tayo para magsayang ng oras. Old style yan. Ang bilis ng pera dito. Kaya dito ang usapan, mabilis lang eh. Sabi mo, gusto mo, mapaikot ko yung kahit katiting mong savings. Magkano ba savings mo? 3,000 lang, 5,000 pesos lang. Sabi, hindi naman, meron naman ako kahit 20,000. O, yun naman pala eh. Paano kung mapabalik ko yan sa'yo ng 20% every month? Tapos after 1 to 2 months, makukuha mo na yung face amount na nilagay mo. Pwede may option ka tanggalin. O di walang risk sa'yo. O di ba ang ganda? Paano kung sabihin ko sa'yo na sikat na tong company, 15 years na to in the market? Paano kung ang dami namin na na-prove na namin kumikita kami? At paano kung sasabihin ko sa'yo, ito pinakamatindi, sabihin nyo to. Paano kung alam mo na may inflation sa mundo dahil sa war, dahil sa oil? Mapipilitan ka later on maghagilap ng pagkakakitaan. Paano kung ina-advance ko sa'yo ngayon ang pagkakakitaan? Maa-appreciate mo ba? Oo naman. O sige, ganito ha. Di kita pinapapasok ng pera ngayon. Sabihin ko lang sa'yo, mag-attend ka ng Zoom. Or bigyan mo ko ng 5 minutes para explain sa'yo. Huwag ka muna mag-guess ngayon. Gusto ko lang maging open ka na makinig ka. Yun lang. Tapos saka tayo mag-usap pagkatapos mong makinig. Ganun lang. Usapan dito. Wala nang malaking presentation. Saka, ito yung next ko papakita sa inyo. Ego prevents you from learning from others. Pag meron tayong malaking ego, kami ni Eddie, nagbibigayan kami. Alam mo, kami ni Eddie meron din. Alam mo, ganyan lang sa tao sa buhay. May mga misunderstanding, miscommunication, ba? Merong time hindi kami nagkakaintindihan ni Eddie. Pero kasi kung wala kayo parehong ego, later on, magkakasundo rin kayo or magbibigayan kayo. So, ego prevents you from learning from others. Ako, upline ako ni Eddie, ang taas ng position ko, pero nakikinig ako kay Eddie pagdating sa technical. Kasi expertise niya yan eh. Pagdating dito sa tag, kasi nauna siyang kumilos dito eh, di ba? Pag ako naman may sinasuggest kay Eddie na magiging makakaganda sa business niya, Eddie, gawin mo to, pasukin natin to, kasi ito, ganito. Nakikinig din siya. Pag ang ego mo, pinakinggan mo, ikaw lang ang magaling, ikaw lang matino, alam mo lahat, at saka ayoko mapahiya. Ego yon yung ayaw mapahiya. Di baling mapahiya ka ng 2 beses. Pero sa pangatlo mo, nanalo ka at kumita ka. O di okay lang yung pahiya eh. Bawing-bawi naman sa kita. So tanggalin ang ego. Envy prevents you from focusing on yourself. Pagka naiingit ka sa iba, hindi ka makafocus sa sarili mong kilos eh. Kasi gusto mong maatim
nasa kanila. Eh, hindi yung para sa'yo eh. Na pinipilit mo dito, dito ako, dito ako. Eh, hindi naman yan yung industry kung saan kanilagay ni God. Eh, halimbawa meron akong kapatid, nag-nursing siya. Eh, pinipilit mag-nursing ng family namin, di ba? Kasi naiinggit na ay mga anak nila, ibang anak nila, doktor, nurse, successful sa Amerika. Eh, yung kapatid ko, hindi yun eh. Hindi siya naiinggit dun eh. Ay, ang gusto niya maging free siya eh. Ayaw niya ng ganun, yung nasa ospital. Eh, kahit course niya yun, umalis siya. Nag-shift siya sa business. Kasi, hindi mo mafo-focus yung sarili mong gusto at skills mo pag nainggit ka sa gawa ng iba. May bubuksan na door para sa'yo si God. Gaya nga na sinabi ko, pag binuksan ni God yung door para sa'yo, yun ang pasukin mo, hindi yung door para sa iba. Sa kanila yun, hindi yung para sa'yo. May sariling para sa'yo na blessing. Anger prevents you from seeing clearly. Pag galit ka sa tao, galit ka kay Siwan. Basta galit ako kay Siwan, galit ako kay Jonas. Galit ako sa lahat ng apply, lahat na nagsasalita about Siwan, galit ako. Prevents you from seeing clearly. Yung pala, hindi naman si Siwan to si Tag. Umalis na nga siya kay Siwan eh. Galit ka pa rin, hindi mo nakikita. Hindi to si Siwan, iba na to. So, hindi nakita yung blessing. Kasi nga, nauuna yung galit. Tanggalin muna yung galit mo. Mga nalugi ako, pinag-antay kami, nawalan ako ng upline, downline. Tama na yun, pass na yun eh. Hindi ka pa nakaka-move on bago na nga yung pinapasok natin. May pera na nga dito dahil sa galit mo. Hindi ka pa rin nakakilos, hindi ka pa rin nakasabay. Natatakot ka pa rin maglagay ng ano. To ha, bumibili ka ng Nike shoes na 4,000 hanggang 7,000, hindi ka natatakot. Eh yung Nike shoes mo hanggang paa mo lang. Hindi mo mapapakain sa pamilya mo. So, may 7,000 kang blessings, takot ka ilagay sa dito. Kasi yun nga, yun sa takot mo, yung galit mo, yung sa 7,000 mo, pwede kang kumita na doon ng tagpa 500, 700 every month every Monday. So, dahil sa ganun mong takot at galit, hindi ka makaarangkada dito. Kasi nga may anger issues ka sa past, sa disappointment. So, hindi mo makiklear yung mind mo pag di ka makamove on sa galit at fear. Okay? Ignorance prevents you from making good decision. Pag hindi mo muna inaalam, nagsasay no ka na kagad, hindi mo muna pinag-aaralan, akala mo pareho lang, hindi ka nakakagawa ng desisyon. Sino ba ang magdidesisyon ng walang alam? Sasabihin mo, magdadrive ako ng kotse. Magdadrive ka ba ng kotse kung hindi mo alam yung rules sa kalsada ng Pilipinas? Siyempre hindi. Pag gagawin ko tong bagong TV ko na hindi na remote control, touchscreen na lang, parang laptop. Gagamitin mo ba yun na hindi mo man lang titignan yung manual? So, pumunta ka muna sa Zoom, alamin mo muna paano mga ginagawa dito ng mga kumikita. Bago ka mag-say no na ayoko magdagdag ng pera, ayoko isama yung cousin ko. No, wag ka muna mag-no. Ignorante ka pa dun sa business. Ignorante ka pa sa mga nalalaman ng mga kumikita. Mag-observe ka muna, alamin mo muna kung natalo ba sila o panalo sila palagi. And then, tsaka ka makakapaggawa ng desisyon kung isasali mo yung pamilya mo, yung kapatid mo, yung dati mong business partner. So, make a decision out of education. Next is fear. Prevents you from seizing good opportunities. Sinabi ko na yan, pag takot na takot ka, magiging parang paralyzed ka. Takot ka sa buhay. Ay, takot ako matutong sumayaw, baka pagtawanan ako. Kaya ka nga mag-aaral para pag sumayaw ka, hindi ka nakatawa-tawa. Diba? Ngayon, takot ako mag-try nitong kape na to na black coffee lang kasi baka naman mag-palpitate ako. Itatry mo nga So, itry mo muna kung nag-palpitate ka sa inom mo ngayong araw na to. Pag hindi ka nag-palpitate, makakainom ka pala ng black coffee lang na walang sugar. O, di healthy. So, paano mo malalaman kung may takot ka? Hindi ka makakakilos pag may takot ka. Ang natitirang takot mo lang dapat ay sa Diyos. Pag wala kang ginagawang masama, you can do anything. Kasi takot ka sa Diyos di ka gagawa ng masama. So, as long as wala kang ginagawang masama sa Diyos, sa kapwa mo, you should not fear anything. Isaiah 22:22. He is the Almighty. When He opens your door of blessings, no one will shut it. Pag nagbukas ang Panginoon ng pinto, walang makakapagsara ng pinto na yan, kundi ang Panginoon. So ngayong araw na to, kung alam mo na ni-revive ni God ang
passion natin sa business. Binigyan tayo ni God ng panibagong way ng income, bagong income. Nag-open si God ng malaking door ng opportunity. Ang kita daily, weekly, monthly compounding interest plus commissions and bonuses. Hindi yan sasara kung hindi ang Panginoon ang magsasara. So, yun lang yung maiiwan ko sa inyo. I hope nakatulong yan sa araw na ito. God bless you. Pagka kailangan nyo ko every once in a while, sige, bibisita ako sa inyo. At mo-motivate ko kayo kung kailangan. I'm just here and I'm gonna pray for our team. I'm gonna include you to my intercession na lahat kayo magtuloy-tuloy ang blessings dito. Amen? Ready? God bless. Amen. Amen. Thank you po. Thank you. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon kasi kayo yung nagtiyaga, kayo yung mga naniwala, kayo yung mga mukhang pera. Amen? So ngayon, kung kumilos kayo ngayon dito at ahataw kayo at excited kayo, hindi kayo mukhang pera niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, bine-bless na kayo ni God at enjoyin nyo. Okay? God bless you. Amen. Thank you po. Thank you. Thank you very much po. Amen. Thank you, Ma'am JT. Amen.